is, anong 86, mayroon Amerikano, nagpunta sa headquarters sa Tagum, Florsheim, ang sapatos. Padala ni Ayala, Jesus Ayala, bata ni Cory. Pero sabi ni Jess Ayala, sabi niya, Colonel, kung ano, sama-sama tayo. Colonel Biason at saka ikaw, punta tayo kay Cory. Magsaludo lang kayo, ako nang bahala. Sabi ko kay Jess. Pero dumating na ito yung naka-Florsheim, ha. Binisita na ako. May suspetsa na ako. Ngayon, ako nag-refuse kay yung offer ni Jess. Si Biason, pumunta. Yung classmate ko, si Paredes, nakuha niyang Marines. Ako, hindi ko sumama. Kaya siguro, na-delay ako sa Ranger. Pero ayaw ko yung ganun eh. Magsasaludo ka doon, mag-general ka. Ayaw ko yung ganun ka ako. Hindi niya pa ma-recognize si Tita Cory na 86 na legitimate na president. Kay Jess yan eh. At saka may galit ako kay Cory kay Ninoy eh. Since the beginning, galit ako kay Ninoy eh. Dahil doon sa na-trace niya na yung palanan involvement. Hindi lang yun. Pasa Miranda. Yun. So, ayun. Ayun na nangyari nung kay Jess. Kaya nga noon, si Cory, saka anong country may hawak sa kanya. Sabi ko, ayaw ko na may involved yan na may utang na loob ako. Pero nung 89, November 30. Nandun ako Malacanang, the day before November 29. Pinatawag ako sa Malacanang ni Cory. Ang nagpatawag sa akin si 7 Division Commander ka na, sir. 7 Division. Kasama ko si Carlos Padilla. Yun. Central Committee pa rin. So itong episode na ba to, sir, ito yung i-change na niyang yung how EDSA nag-transform to yung bid up naman ng NPA. Kasi nung umupo si Cory, nag-shoot up naman ng organization. From 86, dahil sa puro release ng prisoners. Bakit? Release ng si Season, si Dante. Si Dante, isang cheque lang, 38 million. Yung co-op niya sa Kapas. Si Halandoni. Yun pa yung mga, si Dante. Si Miswari, si Corpus, si Miswari. Si Corpus. So yun, sir, nagsimula talaga yung solid na gripes ng military rin, sir, na pinaghirapan namin to, blood, sweat, and tears. Pag upo ni Cory, nirelease nyo lahat yung mga naging kalaban namin. I know the frustration din, sir, kasi nangyari rin sa generation namin na yung mga MI. Yung mga loyalista? Sir. Ayun ang sabi sa amin. Gago kayo eh. Paano kayo? Paramram kayo. Pagkatapos kukurin nyo pala yung amo nyo, si Cory. Sinisisi kami mga loyalista. Ayun. Nag-build up na naman ng NPA. Kaya siguro napapunta naman ako ng Tagum. 86 na eh. And then nag-Isabela kayo, sir? 88 na tayo, sir. Nung Isabela, regimental commander na ako. 88. Sa Isabela, ang asset ko dyan, no less than the Bishop of Bayumbong. Villena. Isang request lang, basta ikaw ang pupunta sa Biskaya,
Susuportahan kita, sabi niya. Kasi si Villena, he was the assistant bishop sa Tagum nung panahon ni Paselo. Si Villena noon, away sila ng Paselo. Pupunta lang sa gate, makita si Villena, hindi makapasok sa kampo. Pero nung akong CEO sa Tagum, mga madre, si Villena, Ilocano yun eh. Oh, libre. Kasama si Umapasok. Father Bukod. Ay, humihingi pa nga ako ng damit ng mga detainee sa mga madre. Bibigay sila. Pagkain. Oh, gatas. Bibigay ng mga madre. Kaya nga si Villena, malaki ang tiwala sa akin. Zero ang tawag sa akin eh. Kasi yung third time nyo at pangatlong pagbabalik nyo na ng Isabela ito, sir, nung dala nyo na yung Mountain Battalion, sir, di ba? Hindi, test mission na ito eh. Hindi, regiment commander na pala kayo nung i-deploy nyo na sina General Yubyog, sir, as Mountain Battalion sa Isabela. Pag-pull out natin, sir, sa Davao. Alam mo kaya napapunta ko doon? Yung nung nakulong sila gringo sa barko. 87, sir, yun. 87. 87. After 87, sir. Oh. Kaya pinapunta ko doon sa Isabela. Mainit ako dito sa Magsaysay at saka sa Manila. Kaya ikaw ang nag-manage ng task group natin, sir, sa Bambang at saka yung operation sa Isabela, ISO sa Region 2. Region 2, sir. Ay sa Bambang eh. Sabi mga tao doon, pambira naman kayo, sir. Ha? Tignan nyo yung NPA, nakasakay na sa helicopter, tumatalon pa sa helicopter. Hinuhulog na. Nahuhulog. Doon naman si Yen, Captain Yen. Oo, sir. Dati, pati upos ng sigarilyo, baliwala sa kanya. Pero nung nakita niya how important are the upos ng sigarilyo at saka mga dokumento, pag lumipad yung chopper, may lumipad na dokumento, hinahabol na niya. Ganyan pala, sabi niya. Kasi sa upos ng sigarilyo, Philip, Marlboro, yung local, you can determine yung standard ng mga commander. Kaya, sir, kung natutunan yung value ng maliliit na papel na punit-punit. Ay, war story nyo yun, sir. Oo. Ikwento nyo yun eh. Yung naikwento ko. Mahalaga yung pag kami punit-punit na nakikita ka sa dyan, tignan mo at basahin mo. Kasi sulat, yun yung passability. Yung binira namin, sir, sa San Mariano na 3 araw kaming napaway, sir, ay sa Ilagan, Bintakan. Dahil doon, sir, sa papel na yung natandaan ko, sir, yung tinuro nyo na yan. Ang mga NPA, dyan, ang mga sulat nila, nasa papel o palaran ng sigarilyo, tapos pag natapos, pinupunit nila. Meron kaming naabutan, sir, na kubo-kubo. Tinignan ng mga tropa, sabi na wala naman indicator. Nung pumalik ako, sir, sabi ko, natandaan ko, sir, yung turo ni General Blando, na may pati papel, indicator. Pinulot ko, sir, maliit. Tama-tama na yung andon yung maalab na pagbati. Yun nakalagay doon, sir. Sabi ko, ito na. Ng NPA, ito. So meron dyan yung mga nakakalat na, tinignan ko na, ito na. Andito na yung kalaban dahil itong outpost na ito, outpost ng kalaban. Kasi ang hinahanap nila, damit o kung ano yung backpack, walang makita, yun lang. Nung nakita namin, yun na, sir, mas lalo nagdoble kami ng ingat. Natumbok namin, sir, yung base na yun. 3 araw kami, sir, na napalaban, sir, sa Ilagan. Yun, sir, yung unang pag-deploy mo, sir, sa amin sa Mountain Battalion na pangatlong araw, napalaban kami ng 3 araw din, sir. At saka yung SIGINT, no? Effective na SIGINT. Yung Signal Intelligence. yung SIGINT,
Nung matandaan ko, nung sa Davao, dahil doon sa na-capture ng mga radyo, Radio operator. oh, tapos yung radio operator din ng kalaban, yung matrix na tinatransform yung mga coded na ano ng communication ng kalaban. Kay sir, ano diyan, matyaga na in-explore niya yung ano ng mga NPA na communicators, mga leaders. Hanggang sa nakuha niya na yung ano doon na kaya na i-decipher ng regiment through yung leadership ni General Blando, dahil sabi niya, ito mahalaga na hindi napapansin ng mga any army commanders or even yung PC. Sa Tagum, Kaya- may dalawang Sparrow akong alaga eh. Oo. Mga bata. Ganun ba, sir? Oo. Si Pinot at saka si... Yung isa? Si Kulot, sir. Si Kulot ba yun? Hindi. Si Kulot, iba. Yung mas bata, yung Ilocano. Oo. Si Pinot ang alam ko. Ano yung makalimutan. lahat ng klase ng NPA. Kaya yun, sir, ang ano dyan na kami, sabi namin, kayo ang tatay ng Sergeant, nandun yung staff niya, si Lieutenant Kapuyan, yun yung masigasig na ano niya, minomotivate niya na Ay, si ayos. Kapuyan, galit ang message niya sa akin. Maski asawa ni Julius. Si Javier. Hindi, Julius Flores. Oo, si Flores, sir. Kasi nung kinasal si Julius, ang ninang ni Mrs. Tapos, one day lang ang honeymoon nila. Balik. Balik sa ano dyan. Pero napaganda yung ano ni Julius. Yung siya nag-handle ng test mission sa Palanan. Doon renade yung sawmill ng Makunakon. Nag-react si Dito Bale, si Korski. 42. Yung mga laging truck na malalaki, puno ng NPA. Kita raw yung pagtira ng si Korski, baliktad yung truck, nahulog sa bagin. Sir. Yun, 87 yun. Kasunod kasi ng kami nautusan yung Mountain Battalion na mag-campaign doon sa Pacubali, Sinundungan, yung sa Tawit. Ngayon, nagkaroon ng vacuum sa area ng San Mariano, pinapunta na ngayon yung 3rd SRB kasama sina Detabali. At saka yung test mission na ano dyan, nag-take over sa San Mariano hanggang Palanan. Pero yun yung time na andun din yung 87 ko na ano sila. Palis kami. Oo. Mayroon pa kami. Na-involved ba kayo, sir, sa 87 ko? Hindi active. Hindi. Kasi ano kayo, sir? I mean, parang spiritual, parang kayong Jose Rizal na kayo yung spiritual leader na kinoconsider na. Pero hindi... Basta, sir, because of the very high respect sa inyo, pwede bang magkwento nyo lang, sir, yung gano'n na... Of course, part ng history na rin kasi natin to, sir, and part ng ating kasaysayan, lalo na sa Rangers, sir, yung nangyari ng 87 hanggang 89. And then, of course, nung 89, sir, hindi na kayo RC noon nung nangyari. Pero, yet, that move was also attributed or linked to you because of course yung mga nag-execute, sir, yung mga dati yung tenyente like kina Lieutenant Yog doon. Captain Pwede bang may kwento nyo lang, sir, in retrospect, ano yung lessons learned nyo sa segment na yun ng buhay nyo, sir, yung 80, actually, sir, 86, 87, 89 na medyo height ng insurgency, yet meron yung nangyari rin ng mga extracurricular ng military. Yung 86, 85, umpisa tayo 85. Doon nag-umpisa yung We Belong. Host class kami. 85. PMA. Senior host class sila. Sir. Doon nag-umpisa yung yung We Belong. We Belong pa doon, wala pang RAM. Nauna pa lang We Belong, sir. Oo. 85, sir. 85. Kami ang Host class. host PMA class. host class. Aywan ko kung
85, we must be, 85, sir. Tama. 60 oh, kayo. 85, pero, golden, hindi pa golden, Basta kayo ang senior host class, silver, sir. silver siguro kami noon. Tama, sir. Doon ako Silver nag-umpisa. kayo, sir. Silver. kayo, sir. Silver. So, at that time, height pa ng dictator, Marcos, Kay Marcos pa. reign Oh. of dictatorship. Last, Ano? kay Marcos pa rin. Marcos, Oo. Marcos na Marcos, Oo. yun, sir. Pero at that time, nag-away na si Ber at saka si Imelda. Hindi namin alam kung anong mangyari. Okay, sir. So, doon nag-umpisa, yung sabi ko sa iyo, kung dumura ka sa GH ko noon chances ang madura mo, Paul Kernel top heavy. So, ganoon nag-umpisa yung we belong. Bulong-bulungan na yan. Class. Nagpunta sa different classes na. Kanya-kanya na. Yung bulong-bulungan na. Di nag-umpisa na. Yung classmate ko sa Marine, si Paredes isa rin yun. Sino pa? Basta, ayan, si Abe, Urganan, si Danny Lim. Graduating na kami noon, sir. 85. 85. Oh, kami yung February, sir. graduating. 1 year before, Ay, wala pa sila Danny Lim. Oh, stop pa siya noon, sir, sa PMA noon. Wala. Ganun nag-umpisa yung we belong. Then, parang grapevine na lang na ganyan. Kasi yung situation ni Makoy noon, we don't know who will be the next. Kung si Ber, lalo kami. Tayo. Maapakan yung ano dyan dahil sa extendis at saka kasi appointees. mayroon ng yung UP Vanguard. Marami ng UP Vanguard na Magno. Nakapila. Oh. Marami na kaninya naman. So, Kaya nagsisimpatize din kayo pala doon, sir, sa ano dyan. Yung we belong. Dahil... dibirin mo. Doon nga sa hotel sa bulong-bulungan Ayun. Pagkatapos, pagbalik sa unit, kung may party ng class, reunion ng class, ayun na, mahalata mo na yung yung talagang lumalaban. Kaya na-transform na siya into RAM na nagiging RAM na nung 86 na. anong buwan ba, sir, nagsimula ang RAM? Yung original RAM, which is the Reform, the Armed Forces Movement. Nung 89 na lang? Yung ngayon ang chairman ng RAM. Nung 89 na lang? O yung 89 naging alyansa na. Pero yung Reform the Armed Forces Movement na official na gumalaw, yun yung 1986. 86. Oo. Na yung, yan, kina Enrile at saka kina Gringo. At saka sympathizer o supporter si FBR. Oo. So, Yung anong 86. naging papel niyo, sir, ng 86 na? Kasi full colonel na kayo noon. Service reputation niyo noon, sir. Ang taas-taas. Ano na, sir, yung ano niyo noon? Yung trace natin, sir, yung evolution din ng thinking niyo. Kasi you were at the height of, sir, of your power at that time. Ako, at that time, na-influensya ako yung the word reform. Supply-wise, sa military, Logistics o logistics, gasolina, financial. yung payroll, yung payroll hindi namin alam yung TW. Kung minsan, dala-dala, mabasa sa dala-dala ng wala. Ay, mga kinu-question namin noon. At saka yung logistics talaga. Kasi, bakit ang procurement by the drums? Papadala sa batalyon. Kasi, kung wala nang
empty na yung drum, pwede na pagbili yung drum. Imbis na makasave sila yung cost of drum, kung diniposito sa isang gasoline station, magiging gasolina pa yan. Kini-question namin ang logistics. Kaya yung word reform, doon nag-umpisa. Lalo na kami, unit commanders. Ganong support namin sa operation? Wala. Hindi kagaya ngayon. Maganda na ngayon, sir. MOE. Maganda na ngayon. Oo. Subsistence. Noon, 1 peso a day pa. 1 peso a day. Talagang. So, 86 after nagsama-sama, sir, yung ganon plus yung pag-release ng mga detainees. Yun yung nag-dominate sa military mind at that time, sir. Going into 87. 87 to 89. Yung ganon, sir, na situation na Kasi continuous na yun eh. Ang akala namin, ma-achieve through military. Pero, may ano rin, mayroon din political sa taas. Kung sino sa junta. Ang upo. Yun yung lesson learned natin na hindi pa natin alam sa andon kung sino yung pauupuin dahil hindi Hindi switch handa ready. yung mga commanders na ano dyan na parang anything can sit down there only to find out na pagdating sino pala kayo. So, ano yan. Pero clarify ko lang, sir. So parang ang formula kasi ng EDSA 1, sir, is civilians plus the military nag-trigger, hinand over yung power to Cory, who is the quote-unquote winner nga, sir, nung election na yon. So that was the formula. Nung 87-89, sir, that was supposed to be the formula, pero wala na kayong ma-identify na kung sinong iupo. Ganun ba yun, sir? Or paano ba yun, sir? Kasi pag at that level, nobody can call the shot. Nobody will believe na si ganito, sino nagbigay ng biggest financial support? Siyempre, civilian yan. Anong role niya? Alam ni Gringo yan. Hindi namin alam. So, ito, puzzle din sa amin. Kung, okay, go. At palpak na naman. Di sayang yung pagod natin. At buhay, sir. At career. After serving 3 years in detention. Kasi you were detained, sir, really. 3 years, 21 days. 3 years si sir. Kami 2 years. Ano ba naging papel ni Gringo? Of course, hero siya ng 86, sir. Pero ano naging papel ni Gringo post 86? Ayaw ng, hindi ko, I have no personal idea. Yung kwan ko lang is, reform lang ang gusto ko ma-achieve. Pero nung 89 na, nag-crop up yun. Si Enrile ba? Si Tabaco? O sino sa civilian? Nagbigay ng suporta. Financial. Hindi pa namin alam. Sino sa political? Is it Laurel? Mga ganun. Pero ang alam namin, ikaw sir, ang gusto namin mag-CGPA. Yun sir, kami mga bata mo, ikaw ang gusto namin mag-CGPA. Pero mahirap at that time. Tama, And I think even yung mga sumunod pa naman, sir, kasi yung mga sumunod na I think sa Magdalo, sir, yun din yung isang sa negotiate din nun. They were expecting, sir, na civilian support din. Wala rin, hindi rin dumating. And yun nga, sir, hindi nagsaksi. Pero, and I think, sir, ngayon, the military has gone a long way since yung time nyo. Yet every time kasi, sir, na may ganitong di ba, sir, may situation na naman sa ating bansa na
ripe for ano. Ganon sir na, of course, itong ganitong videos are have no political ano sir na interest to protect. Pero ngayon sir kasi is we are trying to learn from the past para maprotektahan din yung ating bansa and yung institution natin tatlo sir na dito tayo nag-serve sir, di ba? So and I'm just grateful sir na kayo ngayon, di ba sir, you transform from that reform mindset to reform agriculture, di ba? Multi-awarded kayo dito sa, kaya pinili natin to sir na ito yung farm nyo, yung ating ano yung Nag-research ka ba sa Wikipedia? oh sir. The Na yung nga sir, from most outstanding farmer, mango farmer yun of naman the ang lalabas Philippines. sa inyo na, Oh. na Pero mahina yung mango ko. ganun ba sir? Ang pinaka-ano ko yung biotech. Involved ako biotech, Ngayon, sir, genetic engineering. ng At the ripe age of 90 sir, you're still involved in the Agriculture. cutting edge Agriculture. sir, ng mga agriculture sir. sina-champion niya pa rin, sir, yung ano dyan. Yung Ano? biotech is for mangoes only or even other ano, sir? Other crop. Other crops? Nag-trial ng eggplant sa akin ang UPLB to the extent na dinimanda kami sa Court of Appeals. Nakarating sa sa Supreme Court, pero nanalo kami. Kasama ko yung UP researcher. Ang sa mais, sa corn, matagal, almost 10 years. Biro mo yung harvest advantage, umabot ng 400% sa study namin. Yung biotech corn at saka yung traditional. So, ang tawag namin, how can we feed millions? Ayun. Nakakarating ako sa Thailand, karating ako sa Hawaii, nagsasalita about biotech. Sa Hawaii, about ring spot virus sa papaya. Sa Thailand, yung corn, BT corn, biotech corn. Ayun. 1 minute Food- sir. food Anong security. message niyo, sir, sa kabataan? Anong message niyo sir sa kabataan? Kabataan. Sa mga apo nyo? Mga ano, sir? Hindi, maski hindi ko kapo. Oh. Determination lang. Look at your life. Kasi dito marami kong pinaaral dyan sa PSU. Alam mo yung makaabot sa stage sa graduation, matanggap siya ng diploma, bago bumaba, contract, trabaho. Ang grade niya sa Course niya? hindi, yung out of the university, yung on the job, OJT. OJT, yung isang professor ng UP, si Dr. Alday, sa Tayog, binigyan niya 105 ang grade yung bata ko. 105. Oo. 105%. Oo. May bonus grade. Tinanong ko, bakit naman Dok? Sabi ko, UP ha? Pero nung sa UP daw, terrible daw itong Dr. Alday. Sabi, yung bata mo, yung mga kasama niya, tulog pa. Alas 8 na, yung bata mo, alas 4:30, nagdadrive ng traktura, lahat ng pinagkunan ng seeds, naitapon na niya. Kumakain yan yung mga kasama niya, tulog pa. Sabi, may papadawin ni Ibe. Pero ngayon, my gosh, nasa hero na ngayon. Nakapag-asawa ng nurse. Agriculture dito. Mayroon siyang truck ngayon.
mayroon siyang harvester, mayroon siyang tractor na 87 horsepower. Nagkukuha na ngayon. Nag-trading ngayon ng cereal. Mayaman na. Talo niya ako ngayon. Yan ang Termination lang, sir. Oo. Determination. Ayun taga-tusok lang tabako dito, no? na OJT din Pero sir, look, ng ano dyan. Siguro, tingnan mo yung bahay ko. Bahay namin. Ancestral. Eh kung may pupunta rito, makita mo yung bahay ko. Priceless yan sir dahil ano siya. Magse-century old na sir yung bahay ninyo sir. Ha? Magse-century old na to sir. Ano Hindi, na to? 68 lang yan. 1968. Pero, bakit ganyan ang bahay ng general? Medyo was? Sa Apubay mga generals doon. Simple living sir.